Dako na tayo sa salita po ng Panginoon. At samahan niyo po ako mga kapatid sa 2 Timothy chapter 1. Ikalawang Timoteo chapter 1 verses 8 and 9. Okay, so tingnan po natin sa atin po mga Biblia at babasahin ko po sa akin pong salin. At pagkatapos tayo po ay mananalangin mga kapatid. 2 Timothy chapter 1 verses 8 and 9. Therefore do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share its suffering for the gospel by the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Sa Diyos po ang kapurihan. Sa pagkabasa po ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa gabing ito at kami po ay makakapakinig ng iyong pong salita. At ikaw po mangusap sa amin sa mensaheng ito na amin po mapapakinggan. Ang Santong Espiritu ang siyang mag-illumine sa amin po mga isipan. At ito ho ay makita sa aming mga buhay, Panginoon, ng may karunungan at kapakumbabaan sa iyo. At ang inyong pong lingkod, humingi po ako ng kahandaan din, Ama, at kapatawaran sa akin pong mga kasalanan. At patuloy niyo po lamang akong gamitin na tagapagsalita, itago po sa likod ng iyong pong kabananan. Tanging ang salita niyo po lamang ang mapakinggan po ng bawat isa sa gabing ito. At ito ho ay magbigay lamang ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. Salamat pong muli, purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, ang title po ng ating exhortation, mga kapatid, is Unashamed of the Lord's Testimony. At na-experience na ho ba natin bilang isang Kristiyano na may nagtanong ho sa atin kung tayo ho ay Kristiyano, ay hindi ho tayo agad nakasagot ng oo. Yan. Because it depends on the situation. So, kung pwedeng nandun tayo sa panahon na tayo mahina sa ating pananampalataya, o di kaya ay tayo ho ay nasa isang lugar na kung saan kapag sinabi nating tayo ay Kristiyano, ay agad hong matatapos ang ating buhay. So, ibig sabihin, nandun yung takot nating mamatay. Ano po? Pagka umamin po tayo na tayo ho ay isang Kristiyano. So, when someone asks you, are you a Christian? Ano po ang isasagot natin and in what manner po natin sasagutin ang katanungan ito? Because madaling sabihin na oo, pero iba naman ang nakikita sa atin. Iba naman yung tinatawag nating practical na bahagi. Kabiligtaran ng ating sinasabi na tayo isang Kristiyano. Huwag sana tayo matulad po kay Apostol Pedro na nung naalala po natin na siya ho ay although siya ho ay sumasama pa rin sa Panginoon kahit nung ang Panginoong Hesus po ay nasa hukuman na the night before he was crucified. So, hindi ho siya umamin sa pagsasabing siya ho ay isang alagad ng Panginoon. It came to a point na siya ho ay nag-curse para tahasan niyang sabihin na hindi niya kasama ang Panginoong Hesus. So, nakilala rin siya dun sa punto, no? Hindi, kasama mo ang Panginoon, kasama mo si Hesus. Kasi pareho kayo ng punto. Pareho kayo ng lengguwahe. So, hindi siya umamin. Hanggang sa pangatlong beses na ho, na siya'y tanungin at sabihin na kasama niya ang Panginoong Hesus, so siya ho ay nag-curse. At naalala niya ang ginawa, or naalala niya ang sinabi sa kanya ng Panginoon, na kapag siya ho ay dininay ng 3 beses, ay may titilaok po na manok. Ano po? So, yun po yung reminder sa atin na kapag may nagtanong sa atin, are you a follower of Christ? So, ano po ang magiging sagot natin? Aaminin ba natin? O magiging katulad tayo ni Pedro? O ang mas masakit ay maging katulad ni Judas Iscariote na hindi lamang niya iniwan ang Panginoon,
kundi pinagkaloob niya ang Panginoon at nakipagsabwatan pa sa mga Pariseyo para siya'y maaresto. Para maaresto po ang Panginoon. Okay? So, kung ang sagot naman natin ay oo, then what? Tayo ba naman ay handa para sa mga tinatawag po nating potential threats na naghihintay sa atin bilang kanyang alagad? Dahil ito po ang naging sitwasyon ni Apostol Pablo o ni Timothy rather. Kaya siya sinulatan po ni Apostol Pablo na huwag siyang manghina sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi po dito sa verse 6, kung titingnan po natin, so kung itataas pa po natin, is, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. For God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control." And then verse 8, yung ating pong binasa, "Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord." So, kaya nga, huwag mong ikahiya ang testimonya ng ating Panginoon o ang mensahe ng ating Panginoon. Sapagkat sa panahong ito, si Timothy ay nasa panahon po ng kanyang kahinaan sa kanyang spiritual na buhay. So, nangangailangan siya ng encouragement and kumbaga kagalakan na muling maglingkod sa Panginoon. So, maaaring intimidated siya dun sa mga kasama niya sa loob po ng Efeso at nakikita niya na hindi siya match sa kanila para idepensahan ang mensahe ng ating Panginoong Hesus. Pero ang sabi ni Apostle Paul, muli, naalala mo ang iyong pananampalataya, the heritage of faith mula sa iyong lola hanggang sa iyong ina, hanggang sa iyo. Okay? Kaya, malaking bagay para sa atin mga kapatid. Kung tayo ho ay nahaharap sa kahinaan ng ating spiritual na buhay, so kung nandun tayo sa part na mahina ang ating spiritual na buhay, alalahanin ho natin yung mga ninuno natin kung paano sila nagpatuloy sa pananampalataya. Amen? Kaya, mga kapatid, tingnan po natin ang paalala po ni Apostol Pablo kay Timothy at sinabihan po niya si Timoteo na huwag niyang ikahiya. So, do not be ashamed of him. Do not be ashamed of the testimony of our Lord. Okay? And we have 3 essential reasons. So, meron po tayong 3 mahalagang rason bakit hindi dapat nating ikahiya ang testimonya ng ating Panginoon. Kasi nga, sa atin, we have different personalities. May sadyang malakas ang loob, may mahinang loob, ano po? But when it comes to the Word of God, which is the Word of truth, bakit natin ikahihiya ang pagsasabi ng totoo? Na kung saan, galing tayo doon sa kalikasang hindi natin ikinahihiya ang magsinungaling. Di ba? So, parang, kumbaga, it is very illogical para sa atin na manatili tayo doon sa buhay na kung saan hindi natin ikinahihiya ang kamalian at ang kasinungalingan. Samantalang ang katotohanan at ang katuwiran, nakakahiyang namang gawin. Hindi ba? Kaya, ito yung 3 dahilan, mga kapatid. There are 3 essential reasons. So first, ulitin po natin sa verse 8. Tingnan po natin muli. "Therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord." So ito po yung first point po natin. And the first reason is it unmasks our true identity as Christians. Sa pamamagitan ng ating testimonya patungkol sa Panginoon, ina-unmask nito, kumbaga hinuhubad nito ang ating tunay na pagkatao bilang Kristiyano. So hindi tayo makikilala kung hindi tayo magpapakilala, di po ba? Kapag may nagsabi sa atin, introduce yourself. Alam nga namang hindi ka magsalita ano ang iyong pangalan at kung ilan taong ka na at kung saan ka nakatira. Hindi ba? Or ang mas masaklap, gumamit ka ng ibang pangalan. Pero dito po mga kapatid, na makikita natin
sa pagsasabi ho natin ng testimonya ng Diyos sa kumbaga sa ating pagpapatotoo patungkol sa ating Panginoon, sa kanyang salita, hinuhubad nito ang ating tunay na pagkatao. So it unmasks our true identity as Christians. So therefore, so this is in relation po dun po sa sinundan po. So that is verses 6 and 7. So yung binasa po natin kanina, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God. So pagningasin mo muli ang kaloob sa iyo ng Panginoon. And sapagkat ang Diyos natin ay hindi nagbigay sa atin ng espiritu ng pagkatakot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. So hindi ho tayo tinawag ng Diyos para matakot at mabuhay sa takot. Hindi ho tayo tinawag ng Diyos para mabuhay na nahihiya pa rin tayo sa pagiging Kristiyano. Kundi lakas loob nating ipamamalita na tayo ho ay Kristiyano. Amen? Amen. So una po, it unmasks our true identity as Christians. So being ashamed of Christ and His Word is tantamount to rejection. So para bang trivial para sa atin na nahihiya ako na mag-share. Nahihiya akong magsabi na ako ay Kristiyano kasi mawawalan ako ng kaibigan. Yan. Masisira yung aking kumbaga, yung circle of friends ko, mawawala. Yan, ma-out of place ako. Pagtatawanan nila ako. Hindi na nila ako, yayayain na pumunta sa ganito, or sabi nga, anuman, pwedeng makasama natin sila. Di ba? Natatakot tayo sa mga pwedeng maging kapalit kapag ang pinili ho natin ay ang katotohanan. Kapag ang pinili ho natin ay ang Panginoon. Kaya, being ashamed of Christ and His Word is tantamount to rejection. So, kahit para sa atin, maliit na bagay na dahil nahihiya tayo na sabihin ang gospel o hindi tayo magpakilala sa kanila bilang isang Kristiyano. But here, in the Word of God, ito ho ay katumbas ng tinatawag ho nating rejection o pagtalikod sa katotohanan. Ang sabi po ng Mark chapter 8 verse 38, mga kapatid. Sinabi po ng ating Panginoong Jesus. In Mark chapter 8 verse 38, for whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. So nakita po ba natin yung sinabi ng Panginoon? Kung ikakahiya ninyo ako at ang aking mga salita in this adulterous and sinful generation, which talks about the world, di ba? Sa mundong ito, ikakahiya ko rin kayo. Of him will the Son of Man be ashamed. Alin ho ang mas masakit, mga kapatid? Ang mahiya na i-share ang Panginoon o ang ikahiya tayo ng Panginoon? So, alin ang mas nakakakilabot? Alin ang mas nakakakilabot pakinggan? To be ashamed of Christ or Christ be ashamed of you? Ano po? Ano kaya mas nakakilabot sa atin? Kasi nahiya nga tayo, kaya tayo nami-miss natin yung opportunity na i-testify si Kristo. Kung may mga taong inilalapit sa atin. Kung may mga taong na-encounter ho natin. So, nami-miss yung opportunity. Kasi nahiya tayo. But how much more ang sinabi ng Panginoon? Ikakahiya ko kayo. When He comes, sabi doon, when He comes in the glory of His Father with the angels. Okay? So, being ashamed of Christ and His Word is tantamount to rejection. So, katumbas nito yung pagtalikod sa Panginoon. Kaya hindi ho excuse sa isang Kristiyanong ikahiya niya ang kanyang salita.
ikahiya niya ang Panginoong Jesus na nagligtas sa kanya. And also, if you reject Him, He will reject you. Nasabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 12. So yun pong 2 Timothy chapter 2 verse 12 na mababasa po natin. Nasabi po dito is, if we endure, we will also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. If you deny Christ, He also will deny you. Same scenario dun po sa Matthew chapter 7. Not anyone who says, Lord, Lord, will enter into the kingdom. And kapag may mga taong nagsabi na, Lord, did we not prophesy? Lord, did we not heal people? Cast out demons in your name? Ano po sabi ng Panginoon sa kanila? I never knew you. Hindi ko kayo kilala. You who practice lawlessness. Kayong mga gumagawa ng kalapastanganan sa Diyos. Pagsuway sa Panginoon. Hindi ko kayo kilala. That same rejection ang pwedeng gawin ng Panginoon. Sa simpleng excuse natin na nahihiya tayo na i-share ang kanyang salita. Okay? And being not ashamed of Christ and His Word proves our Christian identity. So, 2 Timothy 1:12. Ano po sabi ni Apostle Paul? 2 Timothy chapter 1 verse 12. Kasi ang inahalimbawa dito ni Apostle Pablo ay ang kanyang sarili mismo. Kaya sabi niya kay Timothy, do not be ashamed. Huwag mong ikahiya ang Panginoon. So, ano sabi niya dito? 2 Timothy 1:12. Which is why I suffer as I do, but I am not ashamed. Kahit man ako'y nasa gitna ng paghihirap, pagtitiis, sapagkat ako'y nasa kulungan, hindi ko ikinahihiya. Ito, sabi niya, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard until the day what has been entrusted to me. Hindi po ba? So the very reason why Paul was bold, confident to preach and to share the word of God, it's because he knew Him. Kilala niya ang Panginoon. I know Him, or I know whom I have believed. Hindi na siya basta nananampalataya, kilala niya ang kanyang sinasampalatayanan. And he is convinced, with full conviction sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, that God is able to guard until that day what has been entrusted to Him. So, ang katapatan ng Diyos ang kanyang pinangahawakan hanggang sa huling araw niya na itinakda ng Panginoon sa kanya sa mundo. So, yun po yung pinanghawakan ni Paul. That's why he is not ashamed. Hindi siya nahihiya. Ano po? Bakit baga sa atin bilang tao? Kung ano yung kasalanan, hindi natin ikinahiyang gawin. Kung ano yung immoral, ipinangangalandakan natin. Ipinapublicize natin. Pero, ang katotohanan at ang tama ay ikinukubli natin. Kaya, kapag ginawa natin ito, kapag sinunod natin ito, ina-unmask ko nito ang ating tunay na pagkatao. Na tayo isang Kristiyano. Yun po yung unang benepisyo and mahalagang dahilan. Kaya dapat hindi natin ikahiya ang salita ng Diyos. If your sinful nature is not ashamed to sin, and now that we are Christians, what on you being a Christian to be ashamed of Christ? So anong sense na ikaw ay isang Kristiyano na ikahiya mo si Kristo? Kaya ka nga Kristiyano, ikaw ay tagasunod ni Kristo. At hindi mo ito ikinahihiya. Hindi ba natin ikinahihiya, mga kapatid? Amen. Amen. So ito po ang ating buhay. Realidad ho ito sa atin. Hindi ho tayo for a day or for a week
o for 2 days a week, lang natin sinasabing tayo ho ay isang Kristiyano. Next, it unleashes Christians from their comfort zones. Kasi nga, ang isang maling paniniwala patungkol sa pagiging isang Kristiyano is favorable pa rin sa atin yung magiging buhay natin. Kumbaga, masaya pa rin in a way na wala tayong problema, wala tayong pagsubok, wala tayong iisipin, hindi ba? Pero kung makikita natin ang sitwasyon ni Apostle Paul, ano po sabi niya? Nor of me his prisoner. Ang nagpapalakas kay Timoteo na nasa labas ay ang nasa loob ng kulungan. Hindi ba? Ano po sabi ni Paul? Nor of me, wag mo rin akong ikahiya na isang inmate o isang prisoner, bilanggo ng Panginoong Hesus. Ano po? Kasi nung unang panahon, nung panahon po nila, first century, pag sinabing mo ikaw ay Kristiyano, that's the most, ito yung pinaka nakakahiyang gawin sa buong buhay mo. Ang sabihin mong ikaw ay follower ng Panginoong Hesus. Yan yung pinaka nakakatawa para sa kanila. Yan yung pinaka nakakahiya para sa kanila. Na sabihin mong ikaw ay Kristiyano. Okay? Ganun po kabigat sa kanila para sabihin sila ay Kristiyano at maglingkod bilang alagad ng Panginoon. So katakot-takot ho na discrimination ang kanilang matatanggap. Hindi ho basta mapupula lang. Ano po? Hindi lang sila basta mapupulaan lang. Talagang matindi ho ang persecution po sa mga Kristiyano po nung panahon na yon. At dumating nga sa point na talagang pinapatay sila. Okay? So, nor of me his prisoner, but share in suffering for the gospel. So, wag mong ikahiya ang testimonya, ang mensahe ng Panginoon. Wag mo rin akong ikahiya na isang bilanggo ng Panginoon, kundi makiisa ka sa aking paghihirap para sa mabuting balita. Encouragement, to share in the sufferings for the gospel. So yun po talaga ang reality mga kapatid. Buhay ho ng pagtitiis ang buhay Kristiyano. Hindi ho ito buhay na walang problema, hindi ho ito buhay na wala ho tayong iniisip na aalalahanin po natin. Okay? Kundi ito ho ay buhay na kung saan magtitiis ho tayo alang-alang sa mabuting balita. Ano po? Naalala ko po yung isang awitin. Ito ho ay may pamagat na Voice of Truth. Yan. So ito ho ay inawit ko po to years ago dun sa kabila. So sabi po nung awit na ito is, oh, what I would do to have the kind of faith it takes to climb out of this boat I'm in onto the crashing waves. To step out of the comfort zone and to the realm of the unknown where Jesus is, and He's holding out His hand. But the waves are calling out my name, and they laughed at me, reminding me of all the times I've tried before and failed. The waves, they keep on telling me time and time again, boy, you'll never win, you'll never win. So kakantahin ko na yung chorus. Sabi po nung chorus is, but the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. And the voice of truth says, this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. So, yun po yung sabi na po. Naka po ito sa event sa Bible. So, nung si Pedro ay pinalakad sa tubig, nung nakita niya ang hangin na lumakas, unti-unti siyang lumubog. Pero pinulungan pa rin siya ng Panginoon. Nung si Haring David, nakaharap niya si Goliath. Hindi siya nag-alinlangan na humarap alang-alang sa Panginoon at sa Israel. Namatay ang higante sa pamamagitan lang ng
sling and a stone. Ano po? So, by listening to God, hindi tayo matatakot. At ang sabi niya, huwag kang matakot. Kagaya din ang sinabi ng Panginoon kina Moises, kina Joshua, kina Gideon. Do not fear. Ano po? Huwag tayong matakot kung ano man ang magiging consequence o kapalit ng ating pagsunod sa Kanya. Kaya, ikalawang katotohanan, so sabi po dito is, it unleashes Christians from their comfort zones. So, hindi ho tayo iniligtas ng Panginoon para mabuhay tayo sa mundong ito na komportable. Kundi umalis tayo doon sa komportableng sitwasyon at maranasan ang realidad ng buhay Kristiyano. And that is to suffer for Christ. Amen? So, by sharing in the sufferings for the gospel, so ito yung ating unang subpoint. Sharing in the sufferings for the gospel. Sabi po ni Apostle Paul, Philippians chapter 3, verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings. So sa ibang translation, ang mababasa ho natin is fellowship with His sufferings. Koinonia. Very familiar word para po sa atin. Ano ho? Koinonia sa paghihirap ng ating Panginoon. Becoming like Him in His death. Ang makatulad ko, si Kristo sa Kanyang kamatayan. Imagine that. Ano ho? Ito yung prayer po ni Paul. Hindi yung prayer ni Paul is, iligtas mo ako sa panganib. Although alam niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay Diyos na nagliligtas sa kanya sa panganib. Pero kung itong panganib man ito ay, kumbaga, ito yung result ng kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kasi meron po tayong tinatawag na sufferings for Christ. Hindi ho ito sufferings as a consequence of our sin. Ano po? Dalawa ko kasi ang pwedeng dahilan ng ating pagtitiis o ng ating mga paghihirap. Maaaring ito ay dahil sa ating katapatan sa Panginoon or dahil ito yung kabayaran ng ating pagsuway sa Panginoon. Ito yung consequence ng ating pagsuway sa Panginoon. Kaya a Christian who is not ashamed of the testimony of our Lord has the desire to be loved, okay, to be persecuted, to suffer, and to die for Christ. Handa niyang ibuwis ang kanyang buhay. Handa niyang, kumbaga, ang buhay niya ay pagtawanan, usigin, maghirap, makulong, magutom, mauhaw, para sa mabuting balita. Even to the point of death, nandoon ang kanyang kahandaan. And this is living worthy of the gospel. Hindi ho madali ang buhay, mga kapatid, ng isang Kristiyano. But, ang pinaka bunga nito ay ating tatamasahin kapag tayo ho ay nakarating sa finish line. Kapag matagumpay ho tayo nakarating sa dulo ng takbuhing ito. Hindi yung, kumbaga, first lap, suko na. Second lap, ayaw na. Di ba? So, sharing in the sufferings for the gospel. Ang makiisa tayo sa kahirapan o paghihirap para sa mabuting balita. Kagaya ni Apostle Paul, he is not ashamed, although he is in prison. Because he preached the gospel. Sinabi niya o itinuro niya ang mabuting balita. Okay? And number 3, mga kapatid, ito po ang ating pangatlo. So going back to our passage, therefore, do not be ashamed of the testimony about our Lord, nor of me, his prisoner, but share in suffering for the gospel by
the power of God, who saved us and called us to a holy calling, not because of our works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. So, ang ikatlong dahilan, bakit hindi dapat natin ikahiya ang salita ng Panginoon, ang Panginoon mismo, sapagkat it unfolds the nature of our calling. Kumbaga, it reveals, inihahayag nito ang kalikasan ng pagkatawag natin. Sino ba ang tumawag sa atin para tayo ay maging ganun na lang, confident na sabihin ang salita ng kaligtasan? Bakit nga baga? Bakit pa sinabi ni Apostle Paul na, I am not ashamed? Same in Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel. Ano po sabi niya? Because it is the power of God. Ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ito'y mensahe ng Diyos. Hindi natin ito mensahe. Amen? Hindi lang basta tayo nagkakalat lang ng kung ano-anong balita. Ito ay ang mabuting balita. Ito ay ang mensahe ng kaligtasan. Kaya ganoon na lang ho ka-confident at hindi ho ikinahihiya ni Apostle Paul ang kanyang inihahatid na mensahe, which is the gospel. So, first, we are called by the power of God. It is the power of God. Ang kapangyarihang nagligtas sa atin. Ang kapangyarihang bumuo sa atin mula sa kawalan. Ano po? And this power of God should remind us. Kailangan paalalahanan tayo ng kapangyarihang ito ng Panginoon na kahit sa simpleng sharing time, maaaring isang kaluluwa ho ang tumanggap sa Panginoon. Hindi ho kailangang, sabi nga, forcibly ang ating pag-share ng gospel. Okay? Hindi yan sa pamamagitan ng lakas ng boses. Hindi yan sa pamamagitan ng kumbaga lakas ng loob ng nagsasalita. But the message itself, yung mismong mensahe po ang nakapagliligtas. Okay? Kaya, kahit sabi nga, sa simpleng umpukan lang po, kahit sa simpleng chat, ano po, kung sabi nga, teki tayo, so pwedeng messenger, pwedeng video call, Zoom, ano po, nasa ibang bansa yung gusto nating sharean, o nasa ibang panig ng Pilipinas, nakakarating po ang pag-asa, mensahe ng pag-asa sa mga tao. Amen? Amen po ba? Amen. Okay, we are called by the power of God. Next, we are called because of God's own purpose and grace. It is the purpose of God. And by the grace of God. We are saved and called according to His purpose. So, ang layunin ng Diyos ay maligtas ang tao at marami pang tao ang maligtas sa pamamagitan din po ng mga taong iniligtas. Kaya, it unfolds the nature of our calling. Diba? Hindi na natin basta sinasabing ako ay Kristiyano, ipinapaalala dito sa atin yung pagtawag sa atin. Sino ang tumawag sa atin? At ano ang kakayanan? Meron ang tumawag sa atin. He is all-powerful. He is able to save. He is mighty to save. Diba? Ang Diyos natin ay Almighty God. Okay? And He purposed the salvation. Ano po? Ang kaligtasan po ng tao. And we are called in Christ before the ages began. In verse 9 pa rin, sabi dyan, which He gave us in Christ Jesus before the ages began. Which means na itong pagtawag na itong sa atin ay hindi ho sa kasalukuyan. Hindi ho kung kailan natin tinanggap si Kristo, doon lang talaga tayo tinawag ng Panginoon. Kundi before the ages began. Bago pa magsimula ang lahat. Nasa plano na po ng Panginoon ito.
Kaya makiisa ho tayo sa plano ng Diyos. At ang hindi ho pagiging mahiyain sa pagsasabi o pagbabahagi ng salita ng kaligtasan ay pakikiisa natin sa plano ng Diyos. Kaya, it is God Himself who called us not to be ashamed of His Son and His testimony. Ang Panginoon mismo, ang Diyos mismo, ang tumawag sa atin at nagsasabing huwag natin ikahiya ang Kanyang anak. At mga taong kasama natin sa ating pananampalataya na inuusig. Kasi yun din po yung sinabi ho dito ni Apostle Paul, nor of me, his prisoner. Huwag mo rin sana akong ikahiya na kaya ako nakapiit dahil sa aking pananampalataya sa Panginoon. Hindi ba? Kasi yun yung kumbaga sa atin, bilang prideful tayo, ayaw natin na nasasangkot ho tayo sa mga nakakahiyang bagay. Ayaw natin na nakikilala tayo doon sa mga katawa-tawang bagay. O katawa-tawa para sa mundong ito. Pero ito ho, sa panahon po nila, pinakakatawa-tawa, pero hindi nila ikinahihiya. Ang sabihin, sila ay Kristiyano. Kaya mga kapatid, hindi ba natin ikahihiya ang sabihin tayo ay Kristiyano? Are we? Okay? Tayo po ba ay hindi mahihiya? Unashamed of the testimony and of Christ. Ano po? Higit sa lahat. Kaya, it has 3 important reasons. It unmasks our true identity. Hinuhubad nito ang ating tunay na pagkatao. It unleashes us from our comfort zones. So, kumbaga, ito ho ang nagpapakawala sa atin mula sa komportableng pag-iisip o konsepto ng pagiging Kristiyano. At it unfolds the nature of our calling. Ipinapaalala nito sa atin sino ang tumawag sa atin at para saan ang ating pagbabahagi ng mabuting balita at paninindigan sa mabuting balita. Kaya mga kapatid, let us not be ashamed of the gospel. Let us live worthy of the gospel. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat po sa katotohanan ng inyo pong hatid sa amin at patuloy niyo po yung pagpapaalala sa amin, ang mensaheng inyo pong ipinahayag, ipinarinig sa amin na nagdala po sa amin ng pag-asa at kaligtasan ay huwag naming ikahiyang ibahagi din sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maging instrumento ng inyo pong paghahayag ng inyo pong salita. At nawa, O Diyos, sa pamamagitan ng amin pong mga tinig, ay marami pang kaluluwa ang sumunod sa iyo at tunay na mabuhay para lamang sa iyo, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon.